Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 2 patay sa magkahiwalay na engkwentro sa pagitan ng pulisya at tinutugis nilang suspect. Unahin natin sa Zamboanga City kung saan harap-harapang gumanti ng pamarilang pulis matapos siyang targetin ng 2 wanted sa murder. Sugatan ng pulis at ang isang batang nadamay lang. Ngayon pa lang, pinag-aaralan na siyang parangalan at i-promote. At nakatutok si June Veneracion. Malapelikula ang eksena nang may magbarilan sa kalsadang ito sa Zamboanga City nitong bisperas ng bagong taon. Isang pulis laban sa 2 sospek. Kahit patras at nakaupo na sa kalsada, natamaan pa ng pulis ang isa sa mga sospek. Nagpalit ng magazine. Pagkatapos ay inasinta naman niya ang isa pang nakamotorsiklo. Pagkatapos ng barilan, patay ang 2 sospek. At the end of the day, it was really his own, presence and his composure na talagang matibay yung loob niya to fight it out with the wanted persons na ito. And he's really one of our best shooters also in the city. Pero nasugatan ang pulis na kinilalang si Senior Master Sergeant Ryan Mariano. May tama siya sa tiyan. Okay na po siya? Yes, oo. He underwent surgery for around 6 hours and we're happy na na-declare naman siya stable condition. Bukod kay Mariano, may isang bata pang tinamaan ng bala sa paa. Nasa mabuti na siyang lagay. Ayon sa PNP, nakadeploy noon si Mariano at iba pang pulis bilang undercover operative. Target talaga nila noon ang isa sa mga napatay na suspect na si Haber Tating. Namukaan daw ng suspect si Mariano, kaya siya inunahan ng pamamaril. Pero agad siyang nagantihan ng pulis. Base sa investigasyon ng PNP, nasangkot na dati sa 4 na magkakahiwalay na shooting incident sa mga suspect. Bago napatay, ay wanted sila dahil sa multiple murder cases. Ito ay testament ng aming pagpupunyagi at the hard work of our police to make sure that Zamboanga City is safe. Hindi lang para sa mga taga Zamboanga, kundi para sa lahat ng ating mga kababayan na gustong bumisita sa Zamboanga City. Dahil sa ipinakita ni Mariano sa gitna ng engkwentro, pinag-aaralan na mabigyan siya ng parangal at spot promotion. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 Oras. Sa ibang balita, lalong dagsa ang mga biyahero sa mga terminal at pantalan ngayong tapos na ang bakasyon. At mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Vicky, dagsana naman ang mga tao dito sa PITX. Senyales yan na nagbabalik sa normal na buhay na naman ang ating mga kababayan na bumiyahe for the holidays. Nasa 170,000 na ang headcount ng pasaherong dumating at umalis dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para pa lang sa araw na ito. Hanggang linggo pa tinatayang dadami ang inaasahang dagsa ng pasahero. Magkasama na yan, yung mga nagsisiuwian galing sa mga probinsya at yung mga taga-probinsya nagbakasyon sa Metro Manila. Bitin si Marivic sa kanyang bakasyon sa hometown niya sa Bulacan. New Year lang talaga ang pinayagang bakasyon at naghihintay na ulit ang trabaho niya sa Ternate, Cavite. Nagtatrabaho na po ulit. Kamusta ang New Year niyo? Masaya po. Okay. Nakasama yung pamilya doon. Sa may Bulacan. Ang babalikang normal na buhay naman ni Juvie sa Cavite ay trabahong malayo sa kanyang mag-ama na nasa Nueva Ecija. Sino po nasa Nueva Ecija? Pamilya ko po, sir. Stepfather po, tapos yung asawa ko po, tapos mga anak ko po. Masaya naman po kasi nakasama ko yung mga pamilya ko po, tsaka mga anak ko. Si Aileen naman ay hindi na talaga pinasukan lahat ng ipit na araw at sinulit ang gala sa Maynila from December 22 to January 2. Pauwi na sila ngayon sa Sorsogon. Sinulit din po yung bakasyon muna. Bira po, depende po pag halimbawa kaya ng budget, nakakapagbakasyon po. Tapos saka yung biyahe din po masyadong mahirap eh. Masyadong madaming tao din po. Isa sa mga concern ng PITX ang rutang Pabicol dahil sa tindi ng traffic sa Andaya Highway. Matinding kalbaryo ang inabot ng mga biyahero bago magpasko.
Thankfully, meron naman tayo mga standby vehicles na nakaabang. Kaya yun ang ginawa nating adjustment, dineploy natin sila, inactivate natin kagad upang sa ganun, hindi maging gaano katagal yung paghihintay dito ng mga kapuso natin. Binabantayan din ng mga pantalan dahil inaasahang aabot sa mahigit 600,000 na pasahero ang papalaot mula bukas hanggang sa linggo. Marami rin ang naitalang dagsa ng mga pasahero sa NAIA. Sa 2024, umabot sa 50.1 milyon ang pasaherong dumaan sa NAIA. Mahigit 10% itong mas marami sa sinundang taon at nalampasan na ang highest recorded passengers ng NAIA. Baka raw umabot ng 200,000 yung dadagsapang pasahero dito. Ang tansya ay magsisimula ng Sabado ng hapon hanggang mga Linggo ng hapon. Kaya nakipag-ugnayan na itong pamunuan ng PITX sa mga bus operator na magdagdag ng mga unit kung sakaling kakailanganin lang. Vicky? Maraming salamat, Mark Salazar. Paalala naman sa mga bibiyake pa lamang, doble ingat lalo't umakyat sa mahigit 500 ng disgrasya sa kalsada. Mula noong Kapaskuhan, higit 100 diyan nakainom ang sangkot. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa Barangay 88 ng Tondo, Maynila, makikitang mabilis ang takbo ng kotseng ito noong January 1 bago mag-alas 7 ng umaga. Makikita naman sa CCTV ng katabing Barangay 78 nang sinalpok nito ang isang nakaparadang sasakyan sa kahabaan ng Enzamora Street. Nasa pool din kaya tumilapo ng isang naglalakad na lalaki, kaya nakakonfine ngayon sa ospital. Pakiusap po ng pamilya na itago na lang yung identity nung biktima dahil para na rin sa magulang, para hindi na rin mag-alala o magkaproblema. Ayon sa pulisya, nakikipag-ugnayan naman ang driver na naka-aksidente at sinagot din ang gastos ng biktima sa ospital. Pero isa lang ito sa mahigit 500 disgrasya sa kalsada mula December 22 hanggang 6 a.m. ng January 2. Ayon sa Department of Health, mas mataas yan ng 33.5% kumpara sa naunang holiday season. Mahigit 100 naman ang nakainom, mahigit 400 ang kinasasangkutan ng motorsiklo at mahigit 500 ang kulang o walang safety gear. 6 naman ang patay, kabilang ang 4 na kinasasangkutan ng mga motorsiklo. These statistics underscore our urgent need for stricter enforcement of the helmet use law, and especially in the provinces. Siguro dapat i-increase yung penalty talaga ng mga violations like walang helmet, walang seatbelt, nakainom, nagmaneho. Panawagan ng Health Department, huwag ding mag-drive kung pagod o kulang sa tulog. Sumunod sa speed limit at ibang road sign at huwag mag-cellphone o iba pang distraction. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Meron na umano, pero pahirapan pa ang paghahanap ng mas murang bigas sa ilang palengke na nasa 38 piso kada kilo. Ang good news, may iba pa murang uri ng bigas na ilulunsad. Nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos ang kabi-kabilang Christmas shopping at handaan nitong holiday season, balik sa pagtitipid ang marami tulad ni Arnie Castillo. Sa bigas halimbawa, susubukan daw niya ang 38 pesos kada kilo na regular milled rice. Magastos po nitong celebration, kaya try ko din naman bumili ng medyo mura. Sabi ng Agri-Department, may ganyan silang namomonitor sa Marikina Public Market at sa La Huerta Market sa Parañaque. Meron nga sa Marikina pero natagalan bago ito nakita ni Belinda. Hindi ko po kasi ma'am napansin po eh. Kung nakita ko po siya, malamang biling ko po. Sa panahon mo ngayon, di po ba? Ay mahalaga ko, may makain po kayo. Nakita nila mayroong mababa, nabili sila. Lagi pong mayroon, di nawawalan kasi may direkta sa Bulacan amo ko eh. Para? Maghanap ng ganyan. Eto ang itsura sa malapitan ng murang bigas. Kung ikukumpara natin sa primera klase, mas madilaw itong murang bigas habang itong primera klase puting-puti. Pero kung ikukumpara naman natin ang presyo, napakalaki ng price difference dahil ang murang bigas mas mura ng 25 pesos kumpara sa primera klase. Pero hindi lahat kaya makipagsabayan sa pababaan ng presyo. Hindi po kakayanin kasi 39 na po ang puhunan. Yun na po, plastic pa po, gagamit pa.
Sana may magdala sa amin ng mura. Ang good news, ngayong Enero ay magbebenta na ng Nutri-Rice at Sulit Rice sa mga Kadiwa Center at piling pamilihan at estasyon ng tren. Ang Nutri-Rice na mayaman raw sa fiber at bitamina, ibebenta ng 37 hanggang 38 pesos kada kilo. Habang ang Sulit Rice naman mas mababa pa ibebenta sa halagang 35 to 36 kada kilo. Maganda pa naman yung quality. Ang kaibahan lang talaga nito ay broken itong bigas na to. Yung Nutri-Rice naman, ito yung in-between natin ng well-milled at saka ng tinatawag natin na brown rice. Marami pang nutrients na natira ito. Samantala ang Rice for All gagawin pang mas abot kaya. Inaasang hamon ang La Nina sa first quarter ng taon bago bumalik sa dati ang dami ng ani. Yung 38 to 39 na presyo ng Rice for All ay magsisimula na rin ngayong taon na ito. Nanatili namang mahal ang baboy. Umaabot hanggang 430 pesos ang kilo ng liempo sa ilang tindahan sa Marikina, habang 360 pesos ang kilo ng kasim o pige. Ito pa rin yung patuloy na epekto ng ASF. Magkakaroon na ng pagbaba sa demand ngayong January, February. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nakatuon na ngayon ang gobyerno sa pagpapakansela ng libo-libong mga Philippine birth certificate ng mga dayuhan at pagkuha sa mga ari-arian na iligal nilang binili kasunod ng total pogo ban sa bansa. Ang Kamara may mga panukala para mapadali ang proseso, lalo't ayon sa OSG, matrabaho, matagal at magastos para sa gobyerno ito. Nakatutok si Salima Refran. Sa pagpapatupad ng total pogo ban at pagpapaalis sa mga pogo workers, isusunod na ng Office of the Solicitor General ang pagpapakansela ng libo-libong Philippine birth certificates na nakuha ng mga dayuhan sa bansa. Kukunin din pabor sa gobyerno ang mga illegal nilang nabiling property at ari-arian. In the case of fraudulent birth certificates, we are talking of thousands of such cases. Yung sa civil forfeiture cases naman, alam din natin na napakaraming na-discover na mga pogo assets na apparently illegally acquired. Isa sa mga ito ang gumugulong ng cancellation of birth certificate ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nakaharap rin sa kanselasyon ng birth certificate ang kinikilalang kapatid ni Guo na si Sheila at ang nakatatandang kapatid ni dating Duterte Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang. Ayon sa OSG, matrabaho, matagal at magastos para sa gobyerno ang pagpapakansela ng birth certificates. Imagine kung libo-libong tao ang kakanselahin natin ang fraudulent birth certificates. Each one of them will have to go through a court process. Ang Kamara may proposed bills para gawing administrative proceeding na lamang ang cancellation ng birth certificate para hindi na kailangang dumaan sa korte. May panukala na rin para sa pagpapadali ng proseso ng forfeiture ng mga ari-ariang nabili ng mga dayuhang ito gamit ang mga fraudulent na papeles. Si Senator Risa Ontiveros na pinangunahan ang mga pagdinig sa iligal na gawain ng mga pogo, umaasang mapapasa na rin ang mas komprehensibong batas laban sa mga pogo. Dapat rin daw trabahuhin ang pagkuha sa mga ari-ariang ginamit ng mga pogo pabor sa mga biktima nito at mga survivors ng human trafficking, alinsunod sa Anti-Financial Account and Scamming Act. Sa ngayon, 6 na korporasyon ang inisyohan ng preservation orders ng pamahalaan para sa pogo properties sa Bamban Tarlac, Porac, Pampanga, Pasay sa Metro Manila at sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK tuloy ang investigasyon sa mga ito at sa mga ari-ariang posibleng nakatago. But marami pa rin tayong iniimbestigahan. Yun nga yung sinasabing nakatago ito sa ibang kumpanya, nakatago sa ibang pangalan. May mga Pilipinong ginamit para lumabas na sila yung may-ari ng mga properties. Paharapin ang mga ito sa mga kaso pati ang mga tao sa gobyerno na naging daan para gawing legal ang mga gawain ng mga operator ng pogo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Hinihinalang sa China ang underwater drone na nakuha ng ilang mangingisda sa dagat na sakop ng Masbate. Pangamba ng isang eksperto,
posibleng ginagamit ito sa intel operations. Ang tugon dito ng Philippine Navy sa pagtutok ni Ian Cruz. Imbes na isda, ang malaking dilaw na bagay na ito ang nabingwit ng mga mangingisda sa dagat sakop ng Iniwaran, San Pascual, Masbate umaga ng December 30. Nasa 7 na kilometro lamang daw ang layo ng mga mangingisda mula sa Municipal Police Station nang makita ang palutang-lutang na bagay. Medyo nagulat po sir dahil nakatayo yung steel na parang poste sa dulo nito, yung nakausli yung kulay yelo na kinakabitan nito. At nung iahon nga nila, parang rocket ang forma niya na may pole sa dulo, yung parang pinaka-antena niya sir. At may palikpik ito, patayo po ito. Agad itong ipinagbigay alam sa munisipyo kaya sinimulan ng local police ang investigasyon. Nagpadala ng EOD team ang PRO5 para siyasatin ang nakita ng mga mangingisda na 2.72 meters ang haba mula nguso hanggang buntot. Safe sa explosive sir, safe sa hindi na siya gumagana, pero may mga indicator na yung dulo na yun still ay antena, tapos may parang butas siya sir na parang yun ang pinakamata niya, pwedeng pang viewing niya. Sa inisyal na pananaliksik ng mga pulis, ang very visible po sir na marking sir, yung HY-119, sinerch sa internet ng ating mga pulis at lumalabas nga po sir na this refers to Chinese Underwater Navigation and Communication System. Yun din ang nag-push sa atin para i-turn over na lang po ito sa ating kapatid sa Philippine Navy. Ayon sa isang security analyst, kung sa China nga ang nasabing submarine drone, hindi na nakapagtataka kung bakit nasa bansa ito. For military purpose po yan. Siguro for operation, tinitignan mo siguro yung underwater terrain para for submarine operations po. For submarine war, pero hindi ko na kinagugulat po yan, no? Pero talagang mainit ang ulo ng China ho sa atin. Sa pagkaka-recover ng underwater drone umano ng China sa Masbate, sinabi ni Representative Ace Barbers na hindi malayong matagal nang ginagawa ng China ang malalimang intel gathering sa loob ng katubigan ng Pilipinas. Muling iminungkahi ni Barbers na gawing EDCA site ang kanilang lalawigan ng Surigao del Norte para protektahan ang eastern seaboard ng bansa laban sa foreign intruders at smugglers. Ang Philippine Navy naman, hindi pa raw masabi kung sa China nga ang nasabing submarine drone. Hindi pa natin masabi na we need to do further analysis on it para masabi natin, matiyak natin kung saan galing, anong gamit noon, anong ginagawa noon. Pero kung babatayan daw ang kulay nito, hindi raw ito military drone. By the initial description at nakita naman natin yung kulay niya, something like yellowish, yellow. Usually pag bright colors like yellow, red, orange, these are for scientific research or for fish use, like tracking of schools of fish for fishing purposes. They are designed to be seen from the air, kaya bright ang color. So hindi naman ito alarming. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Chinese Embassy ukol sa nakitang submarine drone. Samantala, sinisiyasat ng mga otoridad ang ulat ng ibang security analyst na nasa Baho de Masinloc nitong unang araw ng 2025 ang tinaguriang The Monster na barko ng China Coast Guard na sinamahan ang iba pang barko ng Coast Guard at militia vessel doon. Based sa ating monitoring nung 3101, wala na monitor na any activity in the vicinity of Baho de Masinloc. So we are still corroborating yung mga reports ng ibang sources to really check. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Ngayong 2025, ibang mantra naman ang nauuso. Ito ay yung YOLO o You Only Need One. Pero, ano-ano kaya ang kayang i-let go ng ating Kapuso Stars this year para sa isang minimalist life? Makichika kay Nelson Canlas. Sa past few years, naging mantra ng mga millennial ang YOLO o You Only Live Once. Mag-take risk at i-enjoy ang buhay. Now na at baka hindi pa dumating ang bukas. Pero this year, lumalakas ang isa pang movement from YOLO to YONO o You Only Need One. Parang minimalist, simplihan ang buhay. Itira lang ang mga kailangan na align sa mga long-term goal. Sounds easy? Power bank. Hindi ko kayang give yung gadget Yung power bank ko na lang. Pero hirap ang ibang Gen Z at millennial celebrities sa kung ano-ano ang ile-let go nila for 2025. Material thing that I would let go. Ano ba?
Ang hirap po eh. Hirap pa. Hindi pwede yung games, hindi pwede yun. Pero not Isabel Ortega, from 5 black shirts at 10 stickers, payag siyang isa na lang kada item. Kaya mababawasan ang add to cart niya this year. Actually, ginagawa ko to yearly. Nagka-closet clean out ako. So, nagtatanggal ako ng mga damit na hindi ko naman na masyado nagagamit. Tapos, yung iba dinodonate ko. Parang in a way, giving back din. Dahil sa YONO, ang mga wala ng gamit sa buhay, goodbye na dapat para di sagabal sa bahay. Yung mga perfume bottles na hindi pa tinatapon ni Mommy. Kasi kikip niya daw po dahil meron pa siyang paggagamitan. At hindi lang material ang dapat pakawalan. Siguro yung mga negativity lang sa buhay natin, you need na iwan mo na sila. Sa YONO, kailangang ma-realize na ang tunay na magpapaligaya sa atin ay hindi ang biglaang desisyon at pangungolekta ng marami. Maaring nasa ilan lang o kahit nga sa iisa lang. You know, Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Pumalo na sa mahigit 500 ang mga biktima ng paputok ngayong salubong 2025. Bagamat mas mababa kumpara nung nakarang taon, matindi naman ang mga pinsala at karamihan ay mga batang nadamay lang. Nakatutok si Maki Pulido. Kung noon parang may gera sa dami ng mga pasyenteng naputukan sa emergency room ng PJH, ngayon, di hamak na mas tahimik na. 17 na lang ang tala simula December 21 mula sa dating mahigit 500. Sa buong bansa naman, 534 firework-related injuries ang naitala, mas mababa ng 10%. Marami sa mga kaso dulot ng mga illegal na paputok tulad ng boga at kwitis. Kinumpirma rin ng Health Department ang pagkamatay ng isa sa Nueva Ecija dahil sa sinturon ni Judas. Bagamat may 3 iba pang na-monitor na patay ang GMA Regional TV sa iba pang probinsya. At bumaba man ang bilang ng naputukan, matindi ang pinsala sa mga biktima. Karamihan sa kanila ay batang hindi naman nagpaputok kundi nadamay lang. Kaya sabi ni Health Secretary Ted Herbosa, baka kailangan ng fireworks ban o mas mahigpit na pagpapatupad ng community fireworks na mga eksperto lang ang hahawak sa mga paputok. Eye injuries and amputation are permanent, and if they happen to a 10 to 14-year-old child, that is for life. So dapat ma-prevent yan, dapat zero yan. Sa Tondo, Manila, karamihan sa mga biktima ng paputok ay mga lasing na lalaki. Dahil sa kalasingan, isa sa pasyente ng Tondo General Hospital naputulan ng kamay. Lasing po yun. Nakalimutan niya siguro na meron siyang hawak na paputok. So, eventually, pumutok po sa kamay niya, yung buong kamay niya, kailangan putulin. 2 naitalang biktima ng ligaw na bala. 30 naman ang kaso ng indiscriminate discharge of firearms, 24 ang naaresto ng PNP. Kung bumaba ang fireworks-related injuries, tumataas naman ang tinatawag na holiday heart syndrome o pagtaas ng mga kaso ng stroke o heart attack sa panahon ng Kapaskuhan. 146 ang kaso ng stroke mula December 23 hanggang January 2, 2 ang namatay. 74 naman ang may acute coronary syndrome. Isa sa kanila ang nasawi. Once a year, the people who are high risk decide, once a year lang naman, I'll decide to violate my rules. Kakain ng lechon, kakain ng matataba, kakain ng maaalat, and they end up in the emergency department as a stroke case. Kaya isali raw sa New Year's resolution ang pagkain ng tama, pag-ehersisyo at walang mintis na pag-inom ng maintenance medicine. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Patuloy na nadaragdagan ang mga batang posibleng mawalay sa kanilang magulang ngayong tapos na ang deadline sa pagsasara ng mga POGO. Naghihintay na lamang ma-deport ang ilang POGO worker, hakbang na ayon sa mga otoridad ay kailangan at posibleng maging unang hakbang para sa legal nilang reunion sa hinaharap. Kung paano, tutukan sa special report ni Salima Refran. Sobrang hirap kasi wala yung asawa ko sa tabi ko, lalo na po kapag may nararamdaman ako na masakit. Pag nagpapacheck up po, wala akong kasama. 7 buwan na ang dinadala ni Chloe, hindi niya tunay na pangalan. Pero nagbabakasakali pa rin siya sa PAOK Detention Facility sa Pasay. Hindi sinusukuan ng ama ng kanyang pinagbubuntis kahit maaaring i-deport anumang oras pabalik ng China. Sana po matulungan po kami na
makalabas yung asawa ko kung may chance pa. Kasama ang kanyang mister sa mga nahuli sa isang pogo raid at naharap sa umano'y immigration violations. Sa totoo lang po, hindi ko alam paano yung anak ko kasi lalaking walang tatay. Manganganak ako, wala yung tatay niya sa tabi namin. Pero higit dyan, nangangamba ang mag-asawa para sa posibleng paghusga ng lipunan sa kanilang anak. Baka bulihin po. Pag nalaman Chinese yung tatay ng bata, iniisip po nila na masama na yung tatay na pogo worker. I'm very scared because I love her. I scared she how to live, and I scared my baby don't have father, don't have me to take care of them. Ang pagmamahal na nag-udyok sa kanilang gawin ng lahat para di maghiwalay, sinamantala pa ng isang nagpakilalang abogado. Nangako po yung lawyer namin na tutulungan yung asawa ko na mailabas. Kasi po hindi naman po siya sa pogo, nagtrabaho. Bali nasama lang po siya. Nasa 2 million. Iipon po namin yun eh. Kaya ngayon walang-wala talaga kahit piso walang natira. Pero kahit sa labas ng ganitong modus, batid ng mga otoridad na maaaring biktima rin sila ng pagkakataon. Maybe yung tatay niya, biktima din dahil hindi niya alam na pogo yung pinasukan niya. Yung nanay pwedeng biktima din na siya ay na-in-love sa isang pogo worker. Lalong-lalo na yung bata. Wala siyang kinalaman at iiwan siya dahil kailangan ipa-deport na yung tatay. Pero kailangan pa rin panagutin ng ama tulad ng iba pang pogo worker. Bagay na oo, ikahihiwalay nila sa mga maiiwang pamilya dito. Pero maaaring unang hakbang din sa legal nilang pagsasama sa hinaharap. Kailangan lang naman mabigay ng taktang parusa. Tapos pagtapos nun, kung makita naman ng estado na may basena upang i-lift yung blacklist, ay pwedeng mangyari yun. Ang blacklist lifting ay proseso ng Bureau of Immigration kung saan tatanggalin ang pangalan ng banyagang pinadeport sa blacklist o listahan ng mga pangalang hindi na makakapasok ng Pilipinas. Maaaring ipetisyon nito ng mismong dineport o ng mga mahal niya sa bansa. They can state that they have family here in the Philippines. It will still undergo verification. Pero kailangan binununa ang prescriptive o iniatas na haba ng pagkaka-blacklist. It depends on the violation kasi merong 5 years, 10 years. Ito po ay kinukonsidera lamang kung merong valid grounds, reasonable grounds for them to re-enter. Pero habang wala pang katiyakan, umaalalay umano ang estado sa mga bata. Katunayan, may 24 ng pogo babies o mga anak ng mga pogo worker na napaalis ng bansa ang sinusuportahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Pag lumapit sa amin yung pamilya, parang sinasabi nung nanay na pinadeport mo kasi yung tatay. Sa isang banda, obligasyon namin bilang tao na suportahan namin. Walang hiwalay na budget para dito kahit tinutulungan ng pogo babies sa kanilang panggatas, diaper, pang-ospital at iba pa. Katuwang ng PAOK ang Social Welfare Department sa ngayon. Yung mga savings namin sa operational expenses namin na minsan na sumusobra, doon kami kumukuha. Sa bawat laban, hindi nawawala ang mga biktima. Ang mga batang ito, mga collateral damage sa mas malaking madilim na industriya na nagdala ng sari-saring krimen sa bansa. At sa pagsasara ng kabanata ng mga pogo, huwag sanang makalimutan ang mga biktimang iniwan nito. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, nakatutok 24 oras. Showing pa rin in more than 170 cinemas nationwide ang Green Bones, pero looking forward na sa pagbabalik TV si Lulu Madrid. Baon ang mga natutunan bago naging MMFF Best Supporting Actor. Bukod sa first acting award sa isang pelikula, thankful din siya sa unwavering support ng girlfriend na si Bianca Umali. Ang kanyang pagupo sa GMA Integrated News interview sa Chika ni Nelson Canlas. Best Supporting Actor Nagbunga raw ang maraming sakripisyo ni Lulu Madrid nang hirangin siya bilang Best Actor in a Supporting Role sa Metro Manila Film Festival 2024 para sa pelikulang Green Bones, ang kanyang first acting award para sa isang pelikula.
Pinag-aralan daw niya ang pagkatao at bawat kilos ng kanyang karakter. Inilayo sa totoo niyang personalidad. Ang resulta, isang malalim na pagganap sa pelikula na umani rin ng pagkilala bilang Best Picture sa gabi ng parangal. Meron din akong ginawa dito na may tinry kami ng acting coach ko na may scent ako na ginagamit. At dun sa scent na yun, every time na ginagamit ko siya, it's easier for me na makapasok doon sa karakter ko. Because pagka naamoy ko na siya, eto na ako, si Javier na ako. Buong buhay ko. Hindi raw niya in-expect ang ganitong pagkilala na inamin ni Ruru ay matagal na niyang hinintay. Lalo't marami raw siyang pinagdaan ng pagsubok at sakripisyo. Yun siguro yung nagsilbing gasolina sa akin to work harder. Parang iniisip ko siguro ng una, di ako maapektuhan dyan. Kaya ko yan kasi syempre di naman lahat ng mga sinasabi nila totoo. Pero hindi ko alam na naaapektuhan pala ako deep inside. At yun yung nagsisilbing motivation sa akin, not just to prove myself to them, but also to prove it sa sarili ko na deserving ako para sa lahat na natatanggap ko ngayon. Ayoko rin syempre biguin yung mga taong naniniwala sa akin. Alam daw ni Ruru na hindi siya ang first choice para sa kanyang karakter, pero tila inadya raw ng Panginoon na makuha niya ang role. Kaya't ibinuhos raw niya ang lahat ng kanyang makakaya para ma-deserve ang pagkakataong maging bahagi ng pelikula. At matapos niyang makuha ang award, nagbago raw ang pagtingin niya sa pag-arte. Mas lalo raw niyang pinahalagahan ang bawat aspeto ng kanyang ginagawa, kabilang ang pagganap niya sa nagbabalik na action drama series na Lolong, kung saan inamin niyang inaabutan siya ng matinding pagod dahil sa araw-araw na training. Yun yung pinakagusto kong pakiramdam. Yung feeling na nahihirapan dun sa process. Pinaka tinetreasure ko is the process bago mo siya makuha. Nagpapasalamat din si Ruru sa girlfriend na si Bianca Umali na nagpakita ng matinding suporta mula sa simula hanggang makamit niya ang isa sa milestone ng kanyang showbiz career. Sabi ko nga, hindi ko po mararating kung nasan po ako. Hindi ko po makukuha itong mga to kung hindi ko po nakilala si Bianca. Teary-eyed ka parate when you talk about Bianca? Because sobrang mahal ko yung taong yun. Parang sabi ko nga, ang pinaka magandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko, yun na yung dumating si Bianca sa buhay ko. Hindi ko ma-explain kung gaano ko siya pinahalagahan at kung gaano siya ka-importante sa akin. Do you see yourself settling down in the near future? Yeah. Kung ako masusunod, kung pwedeng ngayon na, di ba? Kasi para, for me kasi, Kuya Nelson, bakit mo papatatagalin ng isang bagay kung nahanap mo na eh, di ba? And alam ko sa sarili ko na hindi na ako makakahanap ng katulad ni Bianca. Nelson Canlas, updated sa showbiz happenings. Jack B is over. Kinumpirma mismo ni Barbie Fortesa na hiwalay na sila ng kanyang longtime boyfriend na si Jack Roberto. Sa Instagram post ni Barbie, sinabi niyang napuno ng saya ang kanilang 7-year relationship. Pero minsan, may mga bagay daw na kailangan magtapos para sa mas magagandang bagay. Naghiwalay man ang dalawa pero it's beautiful goodbye, ani ni Barbie. Nagpasalamat si Barbie sa pagmamahal ni Jack at humiling na mahanap nito ang pagmamahal na deserve niya. Umaasa naman si Barbie sa pag-intindi ng fans sa kanilang sitwasyon. Wala pang pahayag sa ngayon si Jack Roberto. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. Yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.